Tara, pag-usapan natin ang isang napakagandang alamat mula dito sa atin. Sisilipin natin ngayon ang kwento sa likod ng konstelasyong Libra at yung walang katapusang paghahanap para sa totoong ibig sabihin ng balanse. Simulan natin dito sa pinakapuso ng buong alamat. Ang ganda ng ideyang ito, no? Na ang balanse pala, hindi yan isang lugar na basta mo na lang mararating at tapos na. Isa pala siyang araw-araw na pagsisikap, isang aktibong desisyon. At itong aral na to ang magiging gabay natin sa buong kwento. Okay, so ang kwento natin nagsisimula sa Aethelgard. Isipin nyo to, isang kaharian na perpekto ang balanse. As in, lahat ng bagay sakto lang. Gawa ito sa mga islang lumulutang na pinapanatili ng harmonya at ang pinuno nila ay si Librios, ang dakilang tagapamagitan. Si Librios, siya mismo yung balanse. Sa mundo niya, walang sobra, walang kulang. Lahat, asin lahat, ay nasa perpektong pagkakatugma. Mula sa pinakamaliit na patak ng ulan hanggang sa pag-ikot ng mga planeta. Perfect. Pero syempre, may isang babala mula mismo sa Diyosang si Venus. Sabi niya, ang timbangan ay hindi lang para sa ginto, kundi para sa katotohanan. Parang sinasabi niya na, alam mo, mas mahirap palang timbangin ang tama at mali kesa sa mga material na bagay. At dito na magsisimulang pumasok yung mga pagsubok sa buhay niya. At ayun na nga, hindi nagtadal, nalaman natin na yung perpektong harmonya, marupok pala. Biglang may isang madilim na anino na bumalot sa Aethelgard. At sino ang may pakana ng lahat ng ito? Walang iba kundi si Discordia. Siya yung kabaliktaran ni Librius. Kung si Librius ay para sa balanse, si Discordia gusto niya ng gulo. Para sa kanya, boring kapag walang away, dahil yun daw ang nagbibigay buhay at kulay sa mundo. So eto na, nagsimula na yung mga away. At si Librios, sa sobrang pagnanais niyang maging pata sa lahat, tinamaan siya ng sumpa. Ano yon? Naparalay siya. Hindi siya makapili, hindi siya makapagdesisyon. Kasi takot siyang baka may isang panig na masaktan. At grabe yung epekto ng pag-aalinlangan niya. Hindi lang to sa isip niya. Dahil hindi siya makapagdesisyon, yung perpektong mundo niya, literal na gumuho. Nagkapiraso-piraso. Dito natin makikita, minsan, mas mapanira pa pala yung hindi ka gumagawa ng desisyon kaysa sa paggawa ng maling desisyon. Para mailigtas yung mundo niya, kailangan niyang maglakbay. Pero heto yung twist, hindi siya aalis para makipag-away. Ang misyon niya ay para maintindihan kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng balanse. So sa paglalakbay niya, dumaan siya sa 3 mahahalagang pagsubok. Dito niya natutunan na ang tunay na balanse, hindi pala yung pag-iiwas sa kadiliman, kundi yung pagtanggap dito. Hindi yung pagpili sa sukdulan, kundi yung paghanap sa gitna. At yung kompromiso, hindi yan kahinaan, yan ay lakas. At dito niya na-realize yung isang bagay na sobrang importante, na ang balanse pala hindi laging perfect na 50-50. Minsan, kailangan mong bigyan ng mas malaking bigat ang isang panig para sa ikabubuti ng lahat, para sa kabuuan. At dahil dito, nagkaroon siya ng bagong kapangyarihan, ang Cardinal Air Power. Paano to gumagana? Simple lang, natutunan niyang talunin ang awayan hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Kasi, di ba pag naramdaman mong pinapakinggan ka, hindi mo na kailangan sumigaw pa. Nawawala ng bigat yung galit. Okay, so armado na siya ng bagong kaalaman at kapangyarihan, handa na si Librios para sa final showdown nila ni Discordia. Siyempre, si Discordia, sinubukan siyang sirain. Tinukso siya, pinakita sa kanya lahat ng mali at hindi pantay sa mundo. Sabi niya, bakit ka pa nagsusumikap? Hinding-hindi magiging pantay ang mundo. Pero si Libros, hindi natanag. Matatag ang sagot niya. Ang gitna ang siyang pinakamalakas na posisyon. Wow! Yung tunay na lakas pala, wala sa sigawan, wala sa away. Nasa kalmadong sentro, sa katahimikan ng pag-uunawa. At para tuluyang maibalik ang lahat, ginawa niya ang ultimate sacrifice. Binitawan niya yung sarili niyang boses, yung opinyon niya, yung pagkatao niya, para lang maging isang purong instrumento ng hustisya. Isang walang kinikilingang puwersa para sa kaayusan ng lahat. At dahil sa kabayanihang yun, naibalik ang kaayusan sa kanyang mundo. At ang sakripisyo ni Librios, ginawang immortal sa mga bituin para hindi natin makalimutan.
Itinaas siya sa kalangitan at naging yung konstelasyong Libra ang timbangan. Kaya sa tuwing titingala tayo sa gabi, para siyang paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng balanse, ng diplomasya at ng tapang na hanapin yung gitna. At ayon sa alamat, yung mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign na ito, dala-dala nila yung pamana ni Librios. Yung pagmamahal sa kagandahan, yung pangarap na laging may kapayapaan, at yung walang katapusang hamon ng pagpili. So, ayun yung kwento, napakaganda ha, at nagiiwan ito sa atin ng isang tanong na para sa ating lahat. Sa gitna ng sarili nating mga gulo, sa mga unos ng buhay natin, paano mo hinahanap yung sentro mo?